Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022
after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga maggulpi untat sa pagka OFW pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanong nga kakao amat-amat na gadamo dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pagubra sang tableya. At the same time dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na Ginto Bar. Sa umpisa, ang bulig nga una nga ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma no. Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tray namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas.
Maayong aga sa aton tanan, sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folk, sa tanan naton nga mga tagpalamati, kag sa aton nga mga tumalanaw over Facebook Live, isa ka maayad-ayad nga aga from all over Western Visayas ang aton mga municipal agriculturists, ang aton mga provincial agriculturists, kag mga city agriculturists subong man sa katapo sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpamuno sa aton nga Regional Executive Director Director Dennis Arpia kag ang aton duha ka maambong Regional Technical Director for Research and Regulations, Director Zarlina D. Cuello, and ang aton nga OIC Director for Operation and Extension, si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the men and women of DA Western Visayas. Maayong aga sa aton nga tanan. Isa ka naman kaadlaw, isa ka episode na naman aton nga pag-istoryahan na bag-o nga topiko ang aton nga hatagan sa nga igtalopangod agud nga mahatagan naton sa nga bag-o nga impormasyon ang aton nga mga farmers, specifically ang aton nga mga corn farmers diri sa Western Visayas. We all know nga nagadamo naman ang aton nga mga manugtanom, ang aton nga mga manugmais diri sa aton rehiyon. Gani isa na naman ka topic ang for sure relevant gid kag gindisenyo gid sa aton nga programa from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Ginatamyaw man nato ang aton nga hepe sa DA Rafi, si Sir James Earl Agates, and the rest sa mga staff sa Information Section. Subong nga aga, pag-istoryahan nato ng aton nga topiko na hanungod naman niya sa high population density, and isa naman ka eksperto ang aton nga makaupod agud nga hatagan kita sa ihibalo may kaangtanan sa sining sistema, si Sir Ray Hinene ang aton nga suki, ang Agriculturist 2 sa idado man niya sang corn program. Sir, maayong aga and pagpanamyo sa aton nga mga tagpalamati. Yeah, maayong aga, no? Una, sa pangay ko pasensya na hindi ko rekta makamuha sa Ilonggo, sa English, sa Tagalog. Kaya daw namataan ko lang kinaraya. Okay? Mawiya mo tambong. Pili mo ko ng bawi ito, hindi ko siya no? Kasi isa lang ko nag-ukay sa kina-adman ka Pilipino, ka mangunguma, nasa din gusto nandang magtuon. Yes. Tawag na mong sila ni cooperator na to. So, tekno din mo sa aton high population density corn planting. Simple mo lang yung high population density. Kung sa mga tao ni damong population, damong tao, no? Yes. Halin sa tawag natin ba lang natural, kinahanda natin na pagtanong sa mais sa kaya na pila lang ka bag, wala ka bag. Kag sa regular na spacing, na namataan man sa nga tumawag mga 0.7 by 0.2, mga 70,000. Mga 70,000 katanong sa hektarya. Kung ito nga dahil may plano ng high population, padamuon ang populasyon, padamuon sa tanong sa isang hektarya, so may gindesign nga nag-abot sa 90,000. Wow. Tiko 90, sa 70, pagkatapos 90, mga lapit-lapit na gid sa 30% nga dugang nga populasyon. May we know, sir, no, kung paano inyo nag-umpisa o kung do you have an idea kung paano inyo nagsugod yung mga technology ng niya sa high population density? Sa isa ka assessment ang aging tabungan sa mga report officer sa mga coordinator, yes, nagwa niyang ideya kag sa basis sa istorya naman ang katuyuan gid nga patason na no ang production sa mais sa Western Visayas, yellow corn namin ko. Yes. Na makasagod, no, makapataas ang aton sufficiency level alin sa 56%. Pagato tayo sa 100, pero kaumpisa pa lang kita. Yes. Kaya ang mais nga, tikal na ito, damong mais sa Western Visayas, kung ng tawon gali, bisan din makabot ang mais ito, may Cebu, may Davao, may dito sa Batangas, kulang gyapon gila, gali kita sa mais. So, isang katuyuan na dapat pataason ang patubas. Yes. So, kung pataason ng patubas, ano ni siya nga maagi? So, nagwa ni siguro sa diskusyon nila ni Serena, dapat
damo ang tanom sa hektarya, para nga damo ang pinuso, ang selling percentage, butang nato ng conversion balas ang di kuan pa na ara pa sa palokpok ko sa di ba na kayan. Yes, ayan. Kung i-seller mo, mga tag 80% yung imo nga selling percentage, may 82, pero 80. No? So, tanawan na to, ano ba lang ang conversion sa 30% nga dugang nga pinuso sa mais sa kada hektarya? Dako, kaya. Yes, dako kayo. And there you have it, ang background there naman niya sa sinisista ng ating high population density. And kanto naman kita, sir, sa mga rason o kung mga factors na i-consider natin sa sunod na tawag natin na high pop. Ano ang mga importante na dapat natin tagaan sa mga konsiderasyon antes naman kita yan nagamit sa sinong sistema? Ang abtan sa akong paminsan o diskusyon naman kayo siya rin anong pamahagi, no? Ang kinanglangit ng high population density, something of an acronym na itong high pop. High pop. May ikasarang, may mga bagay nga i-consider kung konsiderasyon na accepted na sa ating region para sa diyang mga sitwasyon. So nakita natin sa aktual na mga nakatabo. Yes. Una, natural binhi. Kailangan mais binhi. Okay. Ang damo klase binhi sang GM, GMO corn, hybrid corn. Kag may diyang kananda kriyan variety nga daga pagla patindog ang positioning sa nga dahon. Dahon, yes. Ang kompetisyon sa sunlight medyo ambal natin minimize natin kay patindagan ang nga posisyon sa dahon. Secretor ko sa breeding na. Yes. Kasi wala mo nang kita sa nga orihing ang high population dali mag-require sa nga paritin. It's not. May mga lupa kita May lupa kita nga sa diin, irrigated siya, pero kung abot sa sikong crop, partially magwinan. Yes, yes. Kay una, ang consideration dyan medyo kulang ang water supply. Kaya may mga testing kaya kauna the time sa isa na mo ka coordinator. Ang bala naman ang ating cropping pattern, yes, rice, corn. Alin sa rice na cropping pattern, may rice, corn, pag rice man. So may area nga hindi mabdan sa tubig. yes. Okay, so amo na lagi pwede, lang tapon pwede mabuhi ang mais sa amo ng area. So ang naming experiences ito, learnings na sa Antique malapad ang umayan, pero pag abot sa second crop o third crop, hindi tanan mga umayan. Yes. Matang nagpagay So nag-click na itong technology dito dala mo ang gamit. Sunod. Ano pag ang mga consideration natin sa modern areas? Iba i-consider mo diya kung crop shifting, may crop shifting. Crop shifting. Okay. Pagkambyo alin sa isa katanong, so rice to corn. Ang lain lang kung corn to sugarcane. Mari-Diyos, nagbugin kita sa ating area nga ganito naman kamay. So, may challenge nga. Ganito gawa. Okay. Isa pagkat nga lang taon ng consideration. Ang gasto plus land preparation sa labor. Magtraktura ka sa una sa aman nagwala 3,000 na nga per hectare sa kaagi ng traktura. So that 4,500 to 5,000 na. Yes, tapa na. So dako ang gastuhan nimo sa land prep labor. Yes. So mga consideration. Kag lang tao ang posibilidad na pwede. So pwede. Okay. Galing. Diin mo yung pisahan. Saan mo kita mag-pisa? Sa diin. Yes, yes. So, ang isa pag-consider natin na ang mga areas balang mag-pwersa kita magtanong sa mais. May mga areas kita flat o semi-flat, semi-rolling na pwede mabunyagan ng mais
supplementary irrigation daw Yes. sa English. Supplementary. Kasi diin, gamitan ng mga pangantag mo kang DA, kang core program sa DA, yan ang pump and engine ng pasakaan nila sa tubig gamit ang mga motor. So, di 4 tubo. So, piligyan natin magamit yan. Yes. Ang isa pa dito, ang pagtaas bala sa presyo kay urea. Ano? Yes, nagtaas. Ang iba na istorya kan may sobra na 3 mil. Yes. So, ang 3 mil, included din niya ang, kuwari ba, sobra pa gani, ang cost ng howling, Yes. ng abono. So, pwede siguro makonsider niya ang strategy naman, paano gamitin? So, gumawa ang mga biofertilizers, ang mga foliar, ng spray lang sa dawan. Damo man ang requirement sa foliar fertilizer. So, pwede natin ma-implement yun. Yes. Okay, so, amo dyan, nagawa ka sa no? Technology demonstration. Kung ano ang nagsulod sa ulo nito, kung isa rin kung paano padlaganan diyang technology demonstration sa high population density planting. So, ginamatamat naman, natural. Hindi makitambal na hit and miss. Miss and miss. Kundi hindi na hit and hit. Kundi samtang buhay nagadalong ang ating pag-intindi technology, kita na mga develop. Akit sa ating mga imaw sa ating mga pambala, mga farmer cooperators, ng mga corn farmers. So, isa lang taon naman namin, involved natin na sa umpisa ang ating mga corn farmers. Kaya panahanda mo ang mga tao ang magatuon. Okay? Kag sa ila area, ginkandak ang mga teknolohiya mo para sa palibot makita nanda ay may agi kag pwede. And ining ginatawag natin nga high population density. So, we are know nga as kasubong, madamo sa gihapon kita sa mga farmers ang nagka-practice sa mga traditional ng mga pamaagi. Paano naman ini nagalain sa pila ka mga traditional practices ng ating mga corn farmers dito sa Western Visayas? So, ang isa ka dyan yun, di ba ni? Ang kadamuon, Yes. na ibutang mo sa isa hektarya, kinandan, baguhin na doon ng mga 70,000 ka punuan ka mais, kapuno ka mais, ang sulod kang duwa ka bag. So, natural, amo lang dyan, kinandan na practice. May 2 bags ka lang 9 kilos na GM hybrid na bini, 1 hectare ka rin. Yes. Pero nag-abot sa tempo, masabihin, madugang kita sa population na 30% sa hektarya, batang balon, dugang magkita sa bini. So, ang bini, na-estimate naman, mga tinagawa man sa bag, idugang mo. Okay? So, ano na siya? Ay, karwa, kung sa pamalay bala kay population na, sa family planning daw na. Yes. Ang pamalay, kung duro anak bataan, duro man ang konsumo, kaya konsumo. Yes. Kung sa tanong, ang konsumo sa 70,000 kapunuan sa mais sa isang hektarya, mas kulang kung maato kita sa plus 30%. Yes, agree. Okay? Damo ang kanon sa 90,000 kapunuan sa mais kumpara naton sa 70,000. Yes. So, ang increase ni mo, kita mo kanong kinanglanan mo, madugang ikaw ka, bini, aros sa tinasubag. Tapos, ang imo nga requirement ka abono, kung may solar analysis kang ginagamit, pwede ka man magdugang ang NPK requirement nimo nga mga 30% man. Yes. Para lang maka-accommodate, ang kinanglanan katong imo nga gindugang nga kanamuhan sa puno sa mais sa kada hektarya. So, ang modern ang computation Yes. plus 30%. NPK, Yes. nitrogen, phosphorus, potassium. So, amo din ang mga pagbago sa kinaandan na practice ng ating mga farmers. And you mentioned kanina sa pila ka mga objectives sa mga katuguan sa paggamit sa siring sistema.
When it comes to sa aton ani sa production, paano yung gabulig sa pagtaas ang ani kada kita naman niya income sa aton mga corn farmers diri sa Western Visayas? Ang kabilugan ng objektibo ko, pinakadulo, no? Pagkakalog pa. Ang mga pataasan ng production sa mais, per hektarya, per hektar. Para lang mabot atong papunan lang, madugangan atong manubo na sufficiency level. 36% lang. Okay? 6%. So, mo siguro, ang high population density planting, kung ang high pop, isa lang ka pumagi para nga mapataas ang patubas ng mais. Yes. Kung magtaas ang patubas ng mais, per unit area, batang bagan, kung ang imong production, no, naabot mo ang maximum, iba mo na optimum, Yes. depende, no? Ang ginalantaw lang dyan, sa investment ka tao, sa farmer, masarangan na bala nga implement yung ating ginambal na IPAP. Yes. Okay? So, technology dapat in place para sa pinakapuntang objective na mapataas ang production sa mais, increasing income sa farmer towards self-sufficiency sa mais upon increasing self-sufficiency sa mais sa Yes. Kaya hindi lang siguro man ang high pop pa dyan ang balatan major o pinaka technology para sa pagpataas ng production sa mais sa Region 6 basi mabot ang bangadlaw taas pag may nga makita Yes. ang balatan nami pa dyan sa high pop. Okay, nami pa sa high pop ano, so testing naman na Yes. siguro sunduan man ang ating Practices. na himo tulad na demo. Okay, so maganda. May kuwan ka rin may samtang ina-implement natin dyan sa umpisa, may mga balansin ng mga upang. Mga hindrance. Hindrance. Yes. Okay. So, isa ka guro yung dugang natin ang pag-implementar sa amudyang programa, amudyang technology through Technodemo. Damo man na natin kita nga na mo probably gawa. Yes. Una ganyan. Lampeg na problema may kaktura, di ba? Kaktura. Ang problema, may kambyo kita sa ginatawag natin balang pag-idas. Yes. Mano, intindihan ng farmer natin ng idas. Kung sa Tagalog, as English, paros. Ang idas. Kaya iba ang spacing. Isang una ang spacing, pag kinaraan 70 centimeters by 20 centimeters ang spacing sa in the faros na between years. Okay? Pero ang idas na ako, simple lang 10 centimeters lang. Ay kambyo natin sa 30 centimeters kag 80 centimeters. May laka kag may ikit. Yes. Okay? So sa ikit na dyan, na 30 centimeters between faros, so between idas, mamaguhan ang karbaw o ng baka. Lagi maras baka ginagamit sa mga idas. May kwanta sa init. Sa Negros na diyan naman sa Imamaylan, sa isa ka site dito, bisan ano katanda sang karbaw to sa duhay sa kampo sa tubo. Ay, ikis man maluwi dapat, no? Kasi sa mga tao, mga tanda, dagay magrado sa tubuhan, naayawan sa nag-adjust. Kaya dito, ginaisip ko, lang tawid. Ang isa ka area kita naman, kaidas, ginag-abot ka natin 130 kaidas. Yes. Pero sa umpisa, sa puno, din sa ginumpisahan ng idas, ay abaw, ang nagwa, 28 kaidas. Ang ay kasunod, no? Sa entrada, madyan na 1 metrong distansya, may gusto natin na eksakto. Pag abot naman ito spontan, so, madyan naman ito. Sa 30 centimeters na distansya pagit, madyan na 40, 35.
Pero pag abot ng puspunta daw ng namin kay 80 na buwalan na yan. Pag 30 centimetros in between paros. Dapat amin na. Pinagawa. So, ang isa ka lang na may adaman na kumana ng taong kagawin ng idas. So, kung karabaw dyan, masunod ng 80 by 30 centimeters. Okay, so amo diyan. Pero ang distansya sa pagtanom sa kada puno sa idas, amo gyapon 20 centimeters lang. And sa aton naman nga part, sa aton nga talakatan, so ano naman ang aton nga papel, especially with the government, kag sa aton nga ahensya sa pagpalapnag kay we all know nga madamo sa gihapon ng mga corn farmers ang wala na sa initial knowledge so panghibalo may kaangtanan sa ginatawag naton na high population density, ano ang aton mga lihok agad na mapalapnag din sa aton nga rehiyon. So, challenge, no? Yes. Kay bago. Hindi kita ka-tikal na namin agin, ha? Yes. So, walasan natin. Walasan natin kung saan ako ni Marves. Kag dito naman kita maagi sa production naman ni pila na pinlada, mapagwang ni mo sa sekretarya gamit ang bagong technology nga ipa. Okay. Kag kung may bintaha, disbintaha, ang disbintaha pwede makoreksyonan lang sa sunod implementation. Pero ang bintaha na challenge naman. Kailangan naman ka-technology mo sites ang idugang natin. Parang ang area natin nga inatangnan ka ating mais, maabot natin. Halimbawa sa simple lang sa area. Antike. Yes. Lapad ang mais antike. Okay? Sa isa lang kabanwa, may nag-ubisa, o kumungon dyan. Paano na tumabot ibang tong area? Ibang kabanwa. Di natural. Mahimo naman ito, tikton demo naman. Otro naman na try na testing, demo naman. Kag, ang namin na dyan. Ang test mo, bisa ng mais mo, organize ka siguro kakwane, ka ng field day. Yes, field day. So, pakita-kita, ibara, may dugang tikal-tikal. Pero ang importante, makita nanda, paano ang technology na ka-contribute sa production ng mga transport. Yes. Ano ang ikambyo na? Kaya nagkambyo ka kita sa population ng 30%. So, pagtapos ko diyan, madugang naman kita sa technology mo sites. Ang sunod siguro, kuha naman base medyo wider rin base ang 1 hectare natin, maabot sa 5 hectares, 3 hectares. Kag pira ka baryo naman sa isang banwa, pwede nga mag-intra naman sa demo dyan. Basta siguro maabot naman ang sunod na tulad ng model farm naman. Yes, model farm. From 50 hectares to 70 hectares. Yes. So, ang learnings, ang positive na go. Pero ang medyo kumabos na dahil hindi tama kanamikin hindi get positive. Kung sa grade in I needs improvement. Kulang na ito. May mag-click out. Areas Parang man, natabo sa lawid yan na pinakabagyo na may karang uran, gidugangan na pang ulan sa aton sa Region 6 na baga. Sa mga report, no? May mga pictures kami nga bato na rin sa mga operators na tamaan gawa na. Isa ra ka natin. Basi sa sunod naman nga di mo pa may consider ya. Mo. Ano dyan? Platform ng gamay lang ibig langit. Nagaratan na ka. Tabunan ka ng baras ng suba. So, amo din siguro mga consideration. And since kinakolabos ko sa Oras Kitchen po, so lastly na lang siguro ang aton mga mensahe sa aton ng mga corn farmers na ikaangtanan sa pag-aandog sa sining teknolohiya. Ang pinaka natin walakan natin no? Walakan natin nga ma-harvest kung anong output outcome kan dyan mga teknolohiya mo kag ang hindi niya madaral ka di ang participation sa PLGU sa probinsya sa LGU kag ang pinaka-basket na doon ang pinaka-bakod na itong subong ng pamatanawa
kapital na ito nga corn farmers cluster. Yes. Basta. FCAs kita eh. Yes. Farmers Cooperative and Associations nga ginimo sa nga cluster. Yes. Dali gawa ang pagrakta ka informasyon lagi sa cluster. Hindi ang bago nag-uso ang Marites lang. Ang mga pero madali lang kung isa ka cluster natin may mga 75 hectares. Yes. Kasi kung maka-demo kita dyan mga 5 hectares tapos ma-organize ko field day o kada activity na sanda observe hindi namin ang output hindi natin alam nga o tapusan na natin Yes. makakarto na siya ito time consuming mabot na tempo ka sa diin tapos ng programa ko ka hybrid corn kanya why mo tap-tapan ang tanan farmers na sa high population density planting sang mais amo na naguro Yes. kuligan natin hindi lang DA so may damo kita mga AWS kita Yes. may APCO man kita kag municipal corn coordinators amo dyan mga alalay na sa ating implementation. There you have it sa aton ng mga tagpalamati kung sa aton ng mga tumalanaw. Once again, ang aton na agriculturist too sa ilalim sa corn program, si Sir Ray Hunonotag, ginatagyan na natin ang aton focal person sa aton corn program sa DA Western Visayas, si Sir Renan, mayong aga sir, kag sa tananan nga staff sa corn program. Isa na naman kaadlaw nga puno sa impormasyon kag hibalo ang aton nga mga tagpalamati na kakuha sa pinaka mga updates magikan sa aton nga talakapan kag sa lugat na naman kag sa masunod nga mga episode isa na naman ka topiko ang aton pag-istoryahan. Bantay lang kag hindi man magkalipat nga i-follow ang official Facebook page sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa ngalan sa aton nga hepe sa Regional Agriculture and Fisheries Information section si Sir James Orlagatis, yung si John Candelario, nagadala sa inyo sa mga information na ikaangtaran sa agrikultura agad na pasangkaron ang aton nga mga nangunguma diri sa Western Visayas. Sa liwat, maayong aga sa aton tanan. There was a time when calamansi roamed the orchards of the Maras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in the Maras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of a small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa Ulaya, ang production sa kalamansi, syempre, gamaya kung beses sa bongkay, sa Ulaya, ng datila pa ng kapuno, kalbayon, ang mga hindi makasama sa kalamansi, ang nagyapon, ang dinadala sa Bacolod, dinadala sa Iloilo. Dayon, may nakita mo namin nag-amat-amat din siya namin ang income tungod na damo naman ang nakabakalo tungod na damo naman sa mga production sa kalamansi dito sa Gumaras ang mga processing nga production damo na nga na-expand kami na sa nga tanom kaya nakita mo namin na ang income during sa peak season tapos damo man ang damo man ang nagabakal damo na nga maka-income kami kung mabawi man ang aming mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang kalamansi ko almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi
kailangan hands-on goods. Hands-on. Tsaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa muna, ang kalamansi, sa mga seasonal lang sila. Compare now, kailangan mo technology ng bago, technique, mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para na sa ila mismo madahalin kung ano bala ang problema, ano ang ugat sa problema nila, kag amo na siya ang hatagan sa solusyon sa probinsya sa Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para na ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market na kung sabihin, kaya kita weekly na cluster scheduling para sa baligya sa ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka mga si Professor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Bag Growers Association, Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa calamansi, ginakuha ko sa aming mga members na nag-produce sa mga calamansi growers. Na-inspired din sa akong sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akong mga member farmers na pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madungitan at hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulid na, more or less nakabulid na sa ating income. Aside na ang kabataan, makainom sa healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access.
It's a long-term vision of sustainability where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang hinuon ng farmer is nga submit siya sang report nga may infestation sang specific na peste sa iyang calamansi, and then POAS is magkakata sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology approved na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Ano na siya ang isa ka nakugid na challenges na ginatubang sa aton ng calamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagpasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and Ecosipo na sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sa Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa calamansi growers is direkta na pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, ano na siya man ang mag-cater sa other nilang na supply, na ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate.